Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na muli niya tayo binigyan ng pagkakataon upang pag-aralan ang aklat ng In Heavenly Places. It's October 26, entitled A Memorial Before God. So samahan niyo po akong pag-aralan ito. Sabi sa Acts 10 verse 4, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. It is a wonderful favor for any man in this life to be recommended of God as was Cornelius. And what was the ground of this approval? Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. So nakakamangha po ang mga biyaya ng Panginoon para sa atin. Na dahil doon, sino mang tao ay pwedeng pumuri sa Diyos, gaya ng ginawa ni Cornelio. At ano ang naging dahilan ng papuring ito? Ang ating mga panalangin at ang ating mga pagkakawanggawa ay aabot bilang alaala sa harapan ng Diyos. Kaya huwag po nating pakakaligtaan yung ating panalangin, yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa personal nating pakikipagrelasyon sa Kanya. Neither prayer nor almsgiving has any virtue in itself to recommend the sinner to God. The grace of Christ, through His atoning sacrifice, can alone renew the heart and make our service acceptable to God. This grace had moved upon the heart of Cornelius. The Spirit of Christ had spoken to his soul. Jesus had drawn him, and he had yielded to the drawing. His prayer and alms were not urged or extorted from him. They were not a price he was seeking to pay in order to secure heaven, but they were the fruit of love and gratitude to God. So tandaan natin, ang ating mga panalangin, yung ating mga mabubuting gawa, ay wala po itong kakayahan na ilapit ang makasalanan sa Diyos. Tanging ang biyaya lamang ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ang makakapagpabago ng puso ng tao. At magiging katanggap-tanggap po ang ating paglilingkod sa Kanya dahil sa alimyo ng biyaya ni Kristo. Dahil ang biyayang ito ang nagpapabago ng puso ng tao, gaya ng pagpapabago sa puso ni Cornelio. Ang Espiritu ni Kristo mismo ang nagsasalita sa kanyang kaluluwa at inilalapit siya ni Kristo tungo sa Ama. At siya ay nakipag-ugnayan sa Panginoon at ang kanyang mga panalangin at ang kanyang mga gawa ay hindi rin ito yung halagang kanyang binabayaran upang makamit ang langit, kundi ito yung bunga ng pag-ibig at pasasalamat niya sa Diyos. Such prayer from a sincere heart ascends as incense before the Lord, and offerings to His cause and gifts to the needy, and suffering are a sacrifice well-pleasing to Him. Thus, the gifts of the Philippian brethren who ministered to the needs of the Apostle Paul, while a prisoner at Rome, are said to be an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Philippians 4 verse 18. So yung ating mga panalangin na nagmumula sa tapat na puso, na umaakyat na parang kamangyan sa harapan ng Panginoon. At ang mga handog na ito ay para sa kanyang gawain at mga kaloob sa mga nangangailangan at nagdurusa ng isang hain na lubos na kalugod-lugod sa kanya. Tandaan natin, magiging kalugod-lugod po ang ating mga hain sa Panginoon kung atin pong ginagamit o gumagawa tayo para sa Kanya, para sa ikalalago ng Kanyang biyaya sa atin. Gaya ng mga kapatiran sa Pilipos na naglingkod sa pangangailangan ng apostol na si Apostol Pablo. So habang siya habang siya binilanggo sa Roma, ay sinasabing isang samyo ng mabangong amoy, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay magiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos kung ito ay hinaluan ng biyaya ng Panginoon, ni Kristo. Kaya nga ang ating mga panalangin
ay aabot sa luklukan ng awa ng Diyos kung meron itong halong biyaya ng ating Panginoon. Prayer and almsgiving are closely linked together. The expression of love to God and to our fellow men, they are the outworking of the two great principles of the divine law. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And thou shalt love thy neighbor as thyself. Thus, while our gifts cannot recommend us to God or earn His favor, they are an evidence that we have received the grace of God. They are a test of the sincerity of our profession of love. So, itong mga panalangin natin at mga gawa natin ay magkaugnay po ito upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Dahil hindi naman lahat naniniwala sa mga sinasabi mo, maliban lang kung yung mga sinasabi mong katotohanan ay maipakita mo sa iyong gawa. Doon nila makikita at doon nila mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos kung ipinapahayag mo sa iyong buhay ang katotohanan. Dahil ang mga ito, bunga ng dalawang dakilang prinsipyo ng banal ng kautusan, na kapag inibig mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, dito makikita natin ang resulta ng pagbabago. Makikita natin na yung mga tao ay maniniwala sa iyo kung meron itong biyaya ng Panginoon. Dahil hindi naman tayo na itatago sa katwiran ng Panginoon kasi hindi yan yung parang maitago yung pagkakamalit kahinaan mo. Bagkus ito yung ating sandigan, ito yung ating susuotin, yung katwiran ni Kristo, mababago at mapapabanal yung buhay mo. Kaya bagaman ang ating mga kaloob, ang ating mga handog ay hindi makapagbibigay rekomenda sa atin sa Diyos o makapagkamit sa kanyang pabor. So ang mga ito ay patunay na tinanggap natin ang biyaya ni Kristo dahil ang mga ito ay pagsubok ng katapatan ng ating pagpapahayag ng pag-ibig. So lahat ng itong bagay na inaangkin natin, kapag ginamit natin ito sa kalwalhatian niya, sa karangalan niya, sa papurit pasasalamat sa kanya, ito po ay bunga lamang ng ating pakikipag sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil mahal na mahal natin at gustong-gusto natin na gumawa ng mga mabubuti dahil ang Panginoon ay mabuti. Kaya nawa sa umagang ito, tandaan natin, ito po ay isang alaala sa harapan ng Panginoon natin. Na yung alaalang ito ay mairerekomenda natin sa Diyos kung ang ating mga panalangin at ang ating mga mabubuting gawa ay pinapakita natin sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kailangan magkahalo ang divine at human. At ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kung tayo ay mahina, kapag tinulungan tayo ng ating Panginoon, tayo ay magwawagi at makakapanagumpay. At ito yung alaala natin sa Diyos. Pamamagitan ni Kristo, maaangkin po natin ang lahat ng bagay at higit sa lahat ang kaligtasan na inialok niya sa atin. Kaya makipag-ugnayan tayo sa Panginoon, makipag-co-partnership tayo sa Kanya. Kaya sa umagang ito, purihin ang Panginoon and God bless sa ating lahat.